Ang problema ni customer dito sa sasakyan niya, may mga time daw pag inapakan niya yung brake pedal, meron daw sipol. May mga time naman daw wala. Ang sagot ko naman sa kanya, pag ganyan na on and off ang paglabas ng ingay, ang possible niyan marumi lang itong brake pad. Kaya ang kailangan dyan, linis lang. Pag naglinis kayo ng brake pad mga boss, ang ihahanda nyo lang naman, papel de liha, brake cleaner at yung tools na gagamitin nyo para matanggal nyo itong brake caliper. Gaya nito, gumamit ako dyan ng socket wrench sa number 14 para matanggal ko yung 2 bolt dito sa brake caliper. Dahil maluwag na yung 2 bolt, pwede mo nang tanggalin yan, tsaka mo ngayon iangat itong brake caliper. Tapos isunod mo naman sa tatanggalin itong 2 brake pad dito sa brake caliper holder nya. Pag ganito na masyadong makitabang brake pad, matigas masyado yung ibabaw niyan. Kaya inilapat ko sa simento yung paglihay. Para maikaskas ko maigi itong brake pad, gaya niya natanggal na yung tumigas dito sa ibabaw niya. Dahil nga sa naglight na yung kulay niya, ito namang isa pang brake pad ang isunod ko. Pag naglight na rin yung kulay nitong brake pad, pwede na yan mga boss, tsaka mo ngayon birahin ng brake cleaner. Para yung alikabok o kaya may malagkit na kumapit dyan, mawas out. Pero kung wala namang kayong budget para sa brake cleaner, pwede naman hangin lang o kaya hugasan nyo ng tubig, pwede rin yun. Ganon din dito sa rotor disc mga boss, i-spray nyo rin yan ng brake cleaner para kung may kumapit dyan na malagkit o kaya may kalawang siya, mawawas out nitong brake cleaner. Tapos gamit ka ng basahan, punasan mo itong rotor disc para hindi magmarka yung brake cleaner na in-spray mo. At syempre naman, i-check mo itong sliding pin nya. Kung okay naman siya mga boss, hindi naman siya stack up, pwedeng wag mo nang galawin yan. At dito naman tayo ngayon sa pagkabit ng brake pad. Sa pagkabit ng brake pad mga boss, kung makikita nyo dito sa brake caliper holder, kung ano yung itsura ng brake pad, ganun din ang itsura nitong pagkakabitan mo dito sa brake caliper holder. Bali itatapat mo lang yan tapos itulak mo na. Lalapat na siya. Kasi nga kung papansinin mo yung dulo ng brake pad, yung taas at baba niya, yan yung tinuturo ko, itatapat mo lang naman yung dun sa gatla ng brake caliper holder ipapasok mo lang yan Medyo masikip lang yan ipasok dahil nga meron siyang brake clip na naglalak dito sa brake pad para pag nagpreno ka hindi siya magingay. Basta itong magkabilang dulo ng brake pad mo, mai-shoot mo na yan dito sa gatla ng brake caliper holder mo, itulak mo na. O yan, di ba? Napakadali lang. At dito naman tayo sa brake caliper. Pwede mo naman linisan yan. Ayan gamit ka lang ng brush. Bago mo siya ilapat dito sa brake caliper holder mo. O yan di ba? Pag nailapat mo na siya mga boss, ilagay mo na yung 2 bolt. Pag naipakapit mo na yan sa thread niya, gamit ka ngayon ng socket wrench sa number 14. Impakin mo na yan. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit mo. Tapos na. O di ba mga boss, basic na basic lang. Alam niyo mga boss, kaya wala na ako masyadong mahabang pasakali. Ang plano ko kasi matuto kayo. Hindi para takutin ko kayo, kundi ang gusto ko, bigyan kayo ng lakas ng loob. At syempre naman, kasama na dyan yung mabigyan ko na rin kayo ng idea. Para just in case na magkaroon kayo ng problema sa sasakyan nyo, meron ka na agad idea kung malalaba yung sira ng sasakyan mo or simple lang. At dahil sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako sa kabilang side. Dito naman sa kabilang side mga boss, baka naman kabahan ka pa pag yan ang tinanggal mo. Nag-iba lang yung posisyon ng tornilyo dyan. Pero same procedure din ang paggawa. Kaya ko lang naman nasabi yan mga boss dahil nga sa may tinuruan ako. Nang lumipat na kami sa kabilang side, hindi niya na alam kung paano baklasin itong brake caliper. Pares lang naman, nag-iba lang yung posisyon. Na kung tutuusin, same lang naman. Pag natanggal mo yung 2 bolt dito sa brake caliper, iangat mo na yung brake caliper, tapos yung 2 brake pad ulit. Tatanggalin mo para malinisan. At kung makikita nyo nga itong brake pad mga boss, makapal pa, di ba? Kaya lang kung makikita nyo, matigas na klase itong brake pad ni customer makintab masyado. Kaya nga itong papel de liha ko mga boss, inilalapat ko yun sa semento dahil nga sa kinakaskas ko maigi itong brake pad niya dahil nga sa sobrang tigas. Kailangan kasi mga boss, matanggal ko yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad. Sa experience ko kasi mga boss, ayun ang pinagmumulan ng ingay or sipol pag nagpreno ka. Kaya kailangan matanggal yun. Tapos ginagamitan ko yan ng brake cleaner. O kaya naman after ko maliha, tubig yung pinanlilinis ko. Dito naman ako sa rotor disc mga boss. Siyempre naman kailangan ma-sprayan ko rin yan ng brake cleaner para kung may mga kumapit dyan ng malagkit or chemical, kalawang, mawas out nitong brake cleaner. Na pag okay na, punasan mo ng basahan yan mga boss para hindi magmarka yung brake cleaner na ginamit mo.
At pag okay na, malinis na itong rotor disc, pwede mo na ngayon ilagay itong brake pad. Sa paglagay ng brake pad mga boss, same procedure lang mga boss kung paano nyo ikinabit sa kabila yung brake pad, ganun din dito. Basta yung magkabilang dulo ng brake pad, ipasok nyo yan sa gatla ng brake caliper holder. Nakita nyo mga boss na ipasok ko na itong brake pad. Tsaka mo ngayon i-diin itong brake pad. At dahil sa nailagay mo na itong brake pad dito sa brake caliper holder, dito ka naman ngayon sa kabilang side ng rotor disc mo. Nakita mo naman yung tinuturo ko dito sa brake caliper holder, pati dito sa brake pad. Ipasok mo uli itong brake pad sa gatla ng brake caliper holder, tsaka mo ngayon idiin. O di ba? Ganun lang naman. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, check mo ulit itong sliding pin. Kung hindi naman siya stock up, pwede ka nang pumunta dito sa brake caliper mo. Medyo pagpagan mo muna ng alikabok yan, tsaka mo ngayon siya ilagay dito sa brake caliper holder mo. At pag okay na yung pagkakalapat mo ng brake caliper, pwede mo nang ilagay yung 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper. Tapos gamit ka na ng socket sa number 14 para higpitan mo ng maayos yung 2 bolt dito sa brake caliper. After ko malinis yung brake pad ni customer, siya na lang yung pinag-road test ko dahil alam ko naman mga boss na magiging okay na ito. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!